Layuan mo ang lababo, Amalia. Basura ka lang sa bahay na ito. Isang sampal ang gumising sa kanya sa gitna ng ulan. Habang si Roberto ay nagpapakasasa sa bisig ng iba, ang perang pinaghirapan ni Amalia ay ninanakaw ng sarili niyang biyenan. Akala nila ay tapos na siya. Ngunit sa bawat patak ng ulan, isang sumpa ang nabubuo. Babangon si Amalia. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw? Huwag mong dungisan ang lababo ko ng luha mong walang silbi, Amalia. Layas, na yun din! Ang tinig ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng kusina. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling seda na duster ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, habang ang kanyang muka ay balot ng put. Ma, gabi na po! Umuukupa pa ang ulang sa labas! Mahinang tugon ni Amalia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na matalim na bubog. Wala akong pakialam kung bumagyo man. Ang kailangan ko rito ay katulong na marunong sumunod. Hindi isang senyoritang tululaway na kailangan pagsilbihan. Just get out! Ayoko nang malas sa bahay na ito. Dahan-dahang ibinaba ni Amalia ang espong na hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay kulubot na at nangingitim sa babad ng tubig at sabon simula pa kaninang umaga. 12 oras siyang nakatayo. Siya ang nagluto para sa 50 bisita ni Doña Aurora. Siya ang nag-ayos ng mga bulaklak at siya rin ang huling naglilinis habang ang lahat ay himbing na sa kani-kanilang malalambot na kama. Sa kabila ng matinding pagod, may mas malalim na hapdi na kumukurot sa kanyang puson. Isang lihim na hapdi na hindi niya pa masabi kaninang handaan dahil ayaw niyang masira ang selebrasyon. 2 araw na siyang dinaranas ng spotting at ngayon, habang pinagbumulan siya ng biyenan, naramdaman niya ang malapot na init na dumadalay sa kanyang hita. Roberto? Tawag niya sa kanyang asawa na kanina pa nakasandal sa pintuan, tahimik na pinapanood ang eksena. Berto, please, hindi ko na kaya. Tiningnan siya ni Roberto. Ngunit walang pag-ibig sa mga matang iyon. Ang dati rating init ng tingin nito ay napalitan ng pagkairita, tila ba si Amalia ay isang sirang kagamitan na nakakaabala sa kanyang kapayapaan. Amalia, sumunod ka na lang muna kay Mama. Ang gulo-gulo na ng isip ko, huwag mo nang dagdagan. Malamig na sabi ni Roberto bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang gulo ng isip niya? Ang tanong na iyon ay tila isang punyal na bumuon sa dibdib ni Amalia. Paano naman ang durog na puso niya? Paano ang anak na pilit niyang ikinakapit sa kanyang sinapupunan? Bumagsak ang basang-basahan mula sa kamay ni Amalia patungo sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang huling hininga sa gitna ng marangyang kusina. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang mga mamahaling cabinet na siya mismo ang nag-design, ang tiles na siya ang pumili, ang bawat sulok ng bahay na itinuring niyang kutal laban sa malupit na mundo, ngayon ay tila mga estrangherong nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Parang robot na kinuha ni Amalia ang kanyang luma at basang jacket sa gilid. Wala siyang dalang kahit ano. Walang pera, walang gamit. Tanging ang kanyang dignidad na unti-unti nang tinatapak-tapakan ng pamilyang itinuring niyang sarili. Ano bang tinitingin-tingin mo? Alis! Muling bulyaw ni Doña Aurora, sabay hagis ng isang basong tubig sa paanan ni Amalia. Basang-basa ang kanyang tsinelas. Malamig. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Habang humahakbang siya palabas ng pinto, ang hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, kasabay ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikidalamhati. Tumigil siya sandali sa tapat ng gate at lumingon sa bintana ng kanilang silid. Nakita niya ang anino ni Roberto na isinasara ang kortina. Walang pag-aalinlangan, walang habag. Napahawak si Amalia sa kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang espiritual na pagkawasak. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang pagkatao, tinatangay ang lahat ng kanyang pagsisikap at sakripisyo patungo sa kanal. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat na hindi naghihilom, Amalia?
Hanggang kailan ka magiging anino sa bahay na ikaw naman ang naglagay ng liwanag? Sa gitna ng kadiliman at rumagas ang tubig, isang pares ng headlight ng kotse ang unti-unting lumalapit sa kanya. Ang liwanag nito ay masyadong nakakasilaw. Tila isang pangitain na hindi niya mawari kung kaligtasan o panibagong panganib. Mas mabuti pang lunurin ako ng baha kaysa malunod sa sarili kong kawalan ng halaga. Ang kaisipang iyon ay tila isang malabong bulong sa isip ni Amalia habang ang kanyang mga tuhod ay unti-unti nang bumibigay. Ang liwanag ng headlight ay lalong naging nakakasilaw hanggang sa tumigil ang sasakyan ilang metro lamang mula sa kanya. Ang tunog ng pintuan ng sasakyan na bumubukas ay nalunod sa hagupit ng hangin. Amalia? Diyos ko, anak! Anong nangyari sa'yo? Isang pamilyar na boses. Hindi ito ang boses ni Roberto. Ito ay boses na puno ng pag-aalala. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig mula nang ikasal siya. Si Lolo Ben, ang matandang hardinero na tinuring niyang ama noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera. Naramdaman ni Amalia ang mga tuyot at magaspang na palad ni Lolo Ben na humawak sa kanyang mga balikat. Sa sandaling iyon, ang pader na pilit niyang itinatayo sa loob ng kanyang dibdib ay tuluyan ng gumuho. Humagulhol siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa init ng malasakit na matagal nang ipinagkait sa kanya. Lolo Ben, pinalayas nila ako. Ang anak ko. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa kanyang paningin. Nang muling imulat ni Amalia ang kanyang mga mata, ang amoy ng tuyong damo at mainit na kape ang sumalubong sa kanya. Wala na siya sa gitna ng ulan. Nakahiga siya sa isang maliit na papag sa loob ng dampa ni Lolo Ben. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay lumilika ng isang malakas at magulong ritmo. Ngunit sa loob ng silid na iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Villaverde. Uminom ka muna nito, Amalia. Mainit pa ang sabaw na yan, sabi ni Lolo Ben habang iniaabot ang isang plastik na mangkok. Dahan-dahang bumangon si Amalia. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang puson, isang paalala ng malagim na trahedya na nangyari sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nahulog ang kanyang jacket mula sa gilid ng papag. Mula sa bulsa nito, lumabas ang isang lukot at basang pulang sobre. Ito ang sobreng nakita niya sa basurahan ni Doña Aurora bago siya tuluyang itulak palabas ng pinto. Kahit sa gitna ng kanyang pagkalito kanina, may kung anong udyok sa loob niya na kunin ito. Nanginginig ang mga kamay ni Amalia habang binubuksan ang sobre. Ang papel sa loob ay bahagyang nabasa ng ulan, ngunit malinaw pa rin ang mga nakasulat na letra. Isang final demand notice mula sa isang bangko. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Binasa niya ang bawat linya, pilit na iniintindi ang mga numerong nakasulat. Isang loan para sa isang investment sa real estate. Ang halaga, 5 milyong piso. Hindi maaari, bulong niya. Anong problema, anak? Tanong ni Lolo Ben. Tiningnan ni Amalia ang bahagi ng dokumento kung saan dapat naroon ang lagda ng nangutang. Doon, sa ibabaw ng linyang itim, nakasulat ang kanyang pangalan. Amalia S. Villaverde, ang kanyang pirma, ang kanyang mga kurbada ng panulat. Ngunit alam niyang hindi siya kailanman pumirma sa ganitong kalaking utang. Noong nakaraang buwan, pinapirma siya ni Roberto sa ilang insurance documents para raw sa kanilang magiging anak. Sinabi nito na kailangan yon para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Naniwala siya. Nagtiwala siya. Ngayon, ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang siya ginawang katulong sa bahay na yon. Hindi lang siya ginawang makina para magkaroon ng apo ang biyanan niya. Ginamit nila ako, sabi ni Amalia. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim na parang yelo. Ang pangalan ko, ang kredito ko, lahat ng pinaghirapan ko bilang designer, kinuha na lahat. Tiningnan niya ang petsa ng dokumento. 1 linggo na ang nakalilipas. Ibig sabihin, alam na ni Doña Aurora na darating ang demand notice na ito.
Alam na nilag malulubog sila sa utang, kaya minabutit nilang itapon siya na parang basurang wala ng pakinabang bago pa man sumabog ang lahat. Napahigpit ang hawak ni Amalia sa papel hanggang sa magusot ito. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang matinding apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na uri ng determinasyon. Hindi lang ito utang, Lolo Ben, wika ni Amalia habang nakatingin sa apoy ng maliit na gasera. Ito ang magiging lubid na sasakal sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pinto ng dampa ay tila nayayanig sa tindi ng paghampas mula sa labas. Amalia! Alam kong nandyan ka! Lumabas ka rito! Ang boses ni Roberto. Ngunit hindi ito boses ng isang asawang nagsisisi. Ito ay boses ng isang lalaking may itinatagong malaking takot. O baka naman, isang lalaking handang pumatay para mapanatili ang kanyang sikreto. Ang tiwala ay parang isang basong kristal. Kapag nabasag na, kahit anong idikit mo, palaging may bakas ng lamat na hihiwa sa iyong mga kamay. Ang kaisipang ito ang tanging humahawak sa katinuan ni Amalia habang nakikinig sa bawat kalabog ng pinto ng dampa ni Lolo Ben. Ang bawat hampas ng palad ni Roberto sa marupok na kahoy ay tila isang pagyanig na nagpapatalsik ng alikabok mula sa kisame, diretsyo, sa nganlalamig na balat ni Amalia. Buksan mo ito, Amalia! Alam kong nakuha mo ang pulang sobre. Huwag mong gawing mas mahirap ang sitwasyon para sa atin. Sigaw ni Roberto mula sa labas. Ang boses nito ay wala ng bahid ng paglalambing na nakasanayan ni Amalia. Ito ay boses ng isang mandaragit na natatakot mawala ng huli. Tumingin si Amalia kay Lolo Ben. Ang matanda ay mahigpit na humawak sa isang piraso ng kahoy, handang ipagtanggol ang kanyang kanlungan. Ngunit umiling si Amalia. Hindi niya hahayang madamay ang tanging taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Lumingon siya sa maliit na bintana sa likod ng dampa na natatakpan lamang ng sako. Lolo Ben, kailangan kong umalis. Hindi niya pwedeng makuha ang papel na ito. Bulong ni Amalia. Sa gitna ng kadiliman at sa tulong ng malakas na buhos ng ulan na lumulunod sa anumang tunog ng kanyang pag-alis, tumakas si Amalia patungo sa kalsada. Ang kanyang mga paa, na wala ng saplot kundi ang basang tsinelas, ay humahakbang sa putikan. Ang bawat hapdi sa kanyang puson ay iniinda niya dahil mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya palang kukuha ng lahat mula sa kanya. Kinabukasan, sa gitna ng lungsod kung saan ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng semento ay tila walang pakialam sa kanyang pighati, tumayo si Amalia sa tapat ng isang matayog na gusali. Hawak niya ang lukot na pulang sobre, ang huling alas na natitira sa kanya. Ang opisina ni Attorney Mateo ay tila isang kuwebang gawa sa salamin at bakal, malamig, tahimik, at walang puwang para sa mga luha. Nakaupo ang abogado sa likod ng kanyang malapad na lamesa. Ang kanyang mga mata ay matalas at walang emosyon habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Si Amalia ay mukhang basang sisiw. Suot ang lumang damit ni Lolo Ben, namumutla at nanginginig ang mga kamay. Mrs. Villaverde, hindi ako tumatanggap ng kasong emosyon lang ang basehan. Marami akong kliyente na nag-aaksaya ng oras ko dahil lang sa broken heart. Pambungad ni Mateo. Ang kanyang boses ay parang bariya na nahulog sa marmol na sahig, matigas at malamig. Hindi kumibo si Amalia. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang pulang sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang basang papel ay nag-iwan ng marka sa makintab na kahoy. Hindi ito tungkol sa puso ko, attorney. Simula ni Amalia, habang pinipilit na hindi mapiyok ang boses. Ito ay tungkol sa 5 milyong pisong utang na kinuha ng asawa at biyenan ko gamit ang pangalan ko. Ito ay tungkol sa mga peking lagda sa mga dokumentong hindi ko kailanman nakita. Sandaling natigilan si Mateo. Kinuha niya ang dokumento at binasa ito ng mabilisan. Habang lumilipas ang mga segundo, ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na kunot sa no. Kinuha niya ang isang magnifying glass at sinuri ang pirma sa dulo ng papel. Sinasabi mo bang hindi mo alam ang tungkol sa loan na ito?
Tanong ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa papel. Pinalayas nila ako sa gitna ng gabi, attorney. Habang nararanasan ko ang pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa isang ina, ang tanging inaalala nila ay kung paano itatago ang utang na ito sa akin. Sagot ni Amalia. Ang isang butil ng luha ay pumatak sa kanyang pisingi, ngunit agad niya itong pinunasan. Ginamit nila ang pagiging mamatir ko para gawin akong biktima. Ibinaba ni Mateo ang dokumento at tumingin ng diretso sa mga mata ni Amalia. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amalia ang isang kislap ng interes sa mga mata ng abogado. Hindi awa, kundi ang interes ng isang mga ngaso na nakakita ng isang napakalaking anomalya. Ang pirma na ito, magaling ang pagkakagawa. Halos hindi mo mapagbubukod sa tunay mong panulat. Ngunit may isang maliit na detalye silang nakalimutan. Wika ni Mateo habang itinuturo ang dulo ng titik A sa pangalan ni Amalia. Lumapit si Amalia para tingnan ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang tibok. Hindi lang utang ang kinuha nila sa iyo, Amalia, seryosong sabi ni Mateo. Nakuha rin nila ang impormasyon tungkol sa iyong insurance policy. Ang loan na ito ay nakakolateral sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung may mangyaring masama sa iyo, isang aksidente o biglaang pagkakasakit, ang bangko ay mababayaran at ang matitira sa insurance money ay mapupunta sa mga beneficiaries mo. Naramdaman ni Amalia ang pagtayo ng kanyang balahibo. Ang lamig sa loob ng opisina ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Sino ang mga beneficiaries, attorney? Tiningnan ni Mateo ang isa pang pahina na nakalakip sa record. Ang asawa mo si Roberto Villaverde at ang nanay niya si Aurora. Nanigas si Amalia sa kanyang kinauupuan. Hindi lang pala pera ang nais ng mga ito. Ang pagpapalaya sa kanya sa gitna ng ulan, ang pagpapabaya sa kanyang kalusugan, lahat ng yon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi lang sila nagnanakaw. Sila ay naghihintay na siya ay mawala. Attorney, anong gagawin natin? Tanong ni Amalia. Ang kanyang boses ay puno na ng put. Sumandal si Market sa kanyang upuan at pinagtagpo ang kanyang mga daliri. Sa ngayon, Mrs. Villaverde, patay ka na dapat sa paningin nila. Hahayaan nating isipin nilang nagtagumpay sila. Hahayaan nating lumaki ang kanilang kumpiyansa hanggang sa sila na mismo ang gumawa ng butas na paghuhulugan nila. Ngunit habang nagsasalita si Mateo, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang sekretarya ni Mateo ay mabilis na pumasok, ang muka ay balot ng kaba. Attorney, sorry po, pero may mga pulis sa labas. Hinahanap nila si Mrs. Amalia Villaverde. May report daw po ng pagnanakaw ng mga alahas at mahahalagang dokumento mula sa mansion ng mga Villaverde. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Ang pulang sobreng hawak niya. Ito na ang sinasabi nilang ninakaw niya. Binaligtad na siya ng mga ito bago pa man siya makapagsimula. Ang bawat linyang iginuhit ko para sa iyong pangarap, Roberto, ay naging latay na humihiwa sa aking sariling pagkatao. Ito ang tanging bulong ni Amalia, habang nakatitig sa blueprint na nakalatag sa kanyang lamesa sa loob ng kanyang opisina. Ang amoy ng kape at bagong latalang papel na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, ay tila naging amoy ng abo at pagkabulok. Pagkatapos ng gabi sa dampa at ang pakikipagkita kay Attorney Mateo, bumalik siya sa tanging lugar kung saan siya ang may kontrol, ang kanyang trabaho bilang interior designer. Ngunit ang kontrol na yon ay isang ilusyon lamang. Amalia, are you okay? Bakit ang putla mo yata? Tanong ni Sarah, ang kanyang assistant. Anyway, tumawag ang contractor para sa Project Serenity. Ready na ra ang site visit. Ang bilis na eh. Full payment na raw kasi ang client. Project Serenity? Tanong ni Amalia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sino uli ang nakapangalan sa contract? It's under a holding company, di ba? Diamond Peak Ventures. Sagot ni Sarah habang nag-aayos ng gamit. Pero sabi ng contractor, ang titira raw dun ay ang mistress ng isang mayamang businessman. How ironic, no? You designed it to be a sanctuary of love, pero para lang pala sa kabit.
Nabitawan ni Amalia ang hawak niyang ballpen. Ang Diamond Peak Ventures ay ang kumpanyang nabanggit sa pulang sobre na hawak ni Attorney Mateo. Ito ang kumpanyang kumuha ng 5 milyong pisong loan gamit ang kanyang lagda. "I'll go to the site, Sarah. Ako na ang mag-isa," sabi ni Amalia. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Tila isang makina na gumagana na lamang para mabuhay. Pagdating niya sa site, ang sikat ng araw ay tila nakakapaso sa kanyang balat. Ngunit ang lamig sa loob ng kanyang puso ay hindi natutunaw. Doon, sa gitna ng isang eksklusibong subdivision, nakatayo ang isang modernong mansion. Ito ang disenyo na binuo ni Amalia noong mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pag-iisip sa kinabukasan nila ni Roberto. Ang bawat kurba ng pader, ang pagkakapwesto ng mga bintana para sa sikat ng umaga, ito ang kanyang pangarap na bahay. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa mamahaling marmol ay lumilika ng isang malungkot na aling-aungaw. Hinawakan niya ang pader na may texture na siya mismo ang pumili. "Nagustuhan mo ba, sweetheart? Sabi ko sa'yo, perfect ang vision ng designer para sa atin." Ang boses na iyon. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi, ay ngayon ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo sa takot at galit. Sumilip si Amalia mula sa likod ng isang malaking column sa sala. Doon, sa gitna ng silid na dinisenyo niya para sa isang pamilya, nakatayo si Roberto. Nakayakap siya sa isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, si Clara. Ang babaeng madalas niyong makita sa mga party ni Doña Aurora bilang kaibigan ng pamilya. "It's beautiful, Roberto," sabi ni Clara habang hinahaplos ang pisngi ng asawa ni Amalia. "Buti na lang talaga nakuha mo ang pera. Hindi ba magdududa ang asawa mo?" Tumawa ng mapait si Roberto. Isang tunog na tila bumasag sa huling piraso ng kaluluwa ni Amalia. "Amalia, huwag kang mag-alala doon. Masyadong martir ang babaeng yon. Isang I love you ko lang pipirma na yon kahit sa sarili niyang hatol ng kamatayan. At saka, wala na siya. Pinalayas na siya ni Mama. She's probably crying in some corner right now begging to come back." "Good." Hinalika ni Clara si Roberto sa labi. "Kasi ayaw ko may kahati sa bahay na ito. At sa insurance money na sinasabi mo, kailan natin makukuha yon?" "Soon, Clara, soon. Kailangan lang nating maghintay ng tamang pagkakataon para sa isang malas na insidente. In the meantime, enjoy muna natin ang bahay na ito na pinaghirapan ng designer." Nanigas si Amalia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kuko ay bumuon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng pait na lumalason sa kanyang dugo. Ang bahay na ito, ang kanyang sining, ang kanyang buhay, lahat ay ginamit para sa kasiyahan ng 2 taong nasa harap niya. Isang matinding pagkahilo ang dumating kay Amalia. Napasandal siya sa pader at sa kasama ang palad, nasagi niya ang isang nakasandal na piraso ng kahoy. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng mansion. "Sino yan?" sigaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng babala habang dahan-dahang lumalapit sa direksyon ni Amalia. "Amalia? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Roberto ay parang kuko na kumakalmot sa balat ni Amalia. Habang dahan-dahang lumalabas si Amalia mula sa likod ng kolom, nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Mula sa pagkagulat, patungo sa takot, at huli ay sa isang plastik na ngiti ng pagkukunwari. Agad na lumayo si Clara at nagkunwaring tinitingnan ang mga bintana. "Roberto, Sarah told me about the site visit. Hindi ko alam na nandito ka rin," pabulong na sabi ni Amalia. Pinilit niyang pakalmain ang kanyang sarili. Ayon kay Attorney Mateo, kailangan niyang bumalik sa lungganan mga leon para makakuha ng ebidensya. Lumapit si Roberto at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila naging apoy na nakakapaso sa balat ni Amalia. "Amalia, sweetheart, I'm so sorry. Pinagahanap kita. Si Mama, alam mo naman yon, bugso lang ang damdamin.
I was just checking this project for a friend. Please, umuwi ka na. I can't live without you. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Roberto ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ni Amalia sa kanyang sarili. Mamatir, Amalia. Magpanggap ka, utos niya sa kanyang isip. Totoo ba, Roberto? Pwede na ba akong bumalik? Tanong niya, pilit na pinatulog na tila siya ay isang desperadong asawang nagmamakaawa. Of course, let's go home. Everything will be fine. Sagot ni Roberto habang inaalalayan siya palabas. Hindi lumingon si Amalia kay Clara, ngunit nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng babae sa kanyang likuran. Pagbalik sa mansion ng mga Villaverde, ang bawat sulok ng bahay ay tila naging mas madilim at mas masikip. Si Doña Aurora ay naghihintay sa sala, hawak ang kanyang tranghat, ang mukha ay balot ng isang pekeng awa. Amalia, anak, patawarin mo ako. Masyado lang akong naging emosyonal dahil sa nangyari sa apo ko. Come, let's start over. Sabi ng matanda habang binibibiyan siya ng isang yakap na tila yakap ng isang sawa. Lumipas ang ilang araw. Si Amalia ay nananatiling mabuting asawa. Nagluluto, naglilinis, at sumusunod sa bawat utos. Ngunit sa bawat gabi, bago matulog, may isang ritual si Doña Aurora na hindi nawawala. Ang pagbibigay ng isang baso ng tsa kay Amalia. Uminom ka nito, Amalia. Para ito sa iyong paghilom. Herbal tea ito para guminghawa ang pakiramdam mo. Malambing na sabi ng biyenan. Sa unang gabi, tinanggap ito ni Amalia. Ngunit nang dumampi ang likido sa kanyang dila, naramdaman niya ang isang kakaibang pait. Hindi pait ng halaman, kundi pait na tila gamot na dinurob. Hindi niya ito nilunok. Pagkaalis ng matanda, agad niyang ibinuhos ang tsa sa isang maliit na lalagyan na itinago niya sa ilalim ng kama. Naging mapagmasid si Amalia. Napansin niya na sa tuwing iinom siya ng tsaa, lalong nagiging mabait si Roberto at Aurora sa kanya. Tila, tinitingnan nila kung gaano kabilis siyang hihimatayin o manghihina. Isang hapon, habang wala ang dalawa, pumasok si Amalia sa silid ni Doña Aurora. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naririnig sa buong pasilyo. Binuksan niya ang cabinet sa tabi ng kama ng matanda. Sa likod ng mga prayer books, natagpuan niya ang isang bote ng gamot. Walang label, ngunit ang mga tableta sa loob ay kapareho ng kulay ng tsa na ibinibigay sa kanya gabi-gabi. Sedatives, bulong ni Amalia. Ang dosis ay masyadong mataas. Kung iinumin niya ito gabi-gabi, unting hihina ang kanyang puso hanggang sa magmuhang natural causes ang kanyang pagkamatay. Biglang narinig ni Amalia ang tunog ng sasakyan ni Roberto sa labas. Mabilis niyang ibinalik ang bote at lumabas ng silid. Nagtago siya sa gilid ng hagdanan, hinihingal sa takot. Mula sa ibaba, narinig niya ang usapan ni Roberto at Doña Aurora sa garden. Ma, kailangan na natin bilisan. Ang bangko, tumatawag na araw-araw. Naghahanap na sila ng payment para sa 5 milyong loan. Sabi ni Roberto, ang boses ay puno ng tensyon. Huwag kang mainip, Roberto. 3 gabi na siyang umiinom ng tsa. Konting tiis na lang. Magiging mahimbing na ang tulog niya, habang buhay. Sagot ni Doña Aurora, kasunod ang isang mahinang tawa na tila galing sa impyerno. Kailan ba siya tuluyang mamamatay? Kailangan na nating makuha ang insurance money para mabayaran ang utang at mabuhay kayo ng matiwasay ni Clara. Napasandal si Amalia sa pader. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang bibig para pigilin ang isang matinding sigaw. Ang mansyon na itinuring niyang tahanan ay hindi lang pala kulungan. Ito ay isang katayan, at siya ang inihahandang alay. Ang utang na loob na ipinupukol ninyo sa akin ay hindi isang biyaya, kundi isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa aking kaluluwa. Ang bawat kataga sa isip ni Amalia ay tila bumabara sa kanyang lalamunan habang nakaupo siya sa hapagkainan, pinapanood ang banal-banalang muka ni Doña Aurora. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa mamahaling porselana ay tila mga martilyong nagpapatibay sa kanyang pasya. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay nagbibigay ng isang mapait na musika sa katahimikan ng gabi. Amalia, anak, kain pa! Malambing na wika ni Doña Aurora habang nilalagyan ng ulam ang plato ni Amalia. Alam mo naman,
Kung hindi dahil sa amin, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka pa rin sa hirap. Nung kinuha ka namin ni Roberto, wala kang kahit ano. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan, ng tirahan at ng danggal. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Amalia. Dangal? Ang dangal ba ay ang nakawin ang kanyang pagkatao at pagkatapos ay balakin siyang patayin para sa pera? Opo, ma. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, sagot ni Amalia. Ang kanyang boses ay malumanay, sapat na para itago ang naglalagablab na poot sa kanyang dibdib. Mabuti naman, at alam mo yan, sabat ni Roberto, hindi tumitingin sa kanya habang abala sa pagkain. Kaya wag ka nang mag-iisip na umalis uli. Dito ka lang sa tabi namin. Dito ka ligtas. Naramdaman ni Amalia ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ligtas? Ligtas para sa kanilang mga plano. Habang kumakain, napansin ni Amalia ang isang maliit na folder na nakapatong sa side table ni Roberto. May nakasulat na logo ng isang kilalang insurance provider. Ito na ang hinahanap niya. Matapos ang hapunan, nagkunwari si Amalia na masama ang pakiramdam para makapunta sa kusina at itapon ang tsaan na ibinigay muli sa kanya ni Doña Aurora. Ang amoy ng herbal tea na yon ay tila naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Habang abala ang mag-ina sa sala na nanonood ng balita, dahan-dahang gumapang si Amalia patungo sa side table. Ang bawat yabag niya sa carpet ay tila isang napakalakas na kulog sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tumitibok niyang mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang folder at binuksan ito. Doon, nakita niya ang accidental death clause na binanggit ni Attorney Mateo. Ang halaga ng benepisyo ay sapat na para mabayaran ang 5 milyong utang at may matitira pang sapat na halaga para sa isang marangyang buhay. Ang pirma ni Amalia sa dulo ay naroon, isang perpektong panggagaya muli sa kanyang panulat. Ngunit may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Sa ilalim ng insurance policy, may isang attachment na nagsasaad ng isang medical history report. Nakasulat doon na si Amalia ay merong severe heart condition at tendency for fainting spells. Mga bagay na kailanman ay hindi niya naranasan. Hanggang sa magsimulang ibigay sa kanya ang tsa ni Doña Aurora. Dinidoktor nila ang kanyang medical record para maging madali ang pag-claim ng insurance kapag natuloy ang kanilang balak. Anong ginagawa mo riyan, Amalia? Biglang tumayo ang mga balahibo ni Amalia. Ang boses ni Roberto ay nasa likuran lamang niya. Mabilis niyang isinara ang folder at lumingon, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging martir. Berto? Akala ko kasi ito yung blueprint na hinahanap ko para sa trabaho. Nagkamali lang ako, pabulong na sabi ni Amalia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, kaya naman mahigpit niyang hinawakan ng gilid ng lamesa. Tumingin si Roberto sa folder, pagkatapos ay sa mukha ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila sinusuri kung nagsisinungaling ang kanyang asawa. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang anino ay lumaman sa maliit na espash yung kinalalagyan ni Amalia. Sigurado ka? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay naging mababa at nagbabanta. Dahil ang mga dokumento niyan ay para sa kinabukasan natin. Ayaw kong may ibang humahawak niyan, kahit ikaw pa. Opo, Berto, sorry, hindi na mauulit. Sagot ni Amalia, nakayuko ang ulo bilang tanda ng pagsunod. Hinawakan ni Roberto ang baba ni Amalia at sa pilitan itong itiningala. Ang higpit ng hawak nito ay tila gustong durugin ang kanyang panga. Mabuti naman, dahil ayaw ko magkaroon tayo ng problema, lalo na't maayos na ang lahat sa pamilya natin. Binitawan ni Roberto ang kanyang muka at kinuha ang folder. Habang naglalakad palayo ang asawa, naramdaman ni Amalia ang isang butil ng pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Alamin niyang huling pagkakataon na niya ito. Kung mananatili pa siya sa bahay na ito ng isa pang gabi, baka hindi na siya magising sa susunod na umaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Isang mensahe ang ipinadala niya kay Attorney Mateo. Nahanap ko na ang ebidensya ng medical forgery. Pero mukhang nagdududa na si Roberto. Kailangan ko na lumabas dito ngayon din.
Ngunit bago pa man dumating ang reply ni Mateo, narinig ni Amalia ang tunog ng lock ng main door na inilalock mula sa labas. At pagkatapos, ang boses ni Doña Aurora mula sa itaas ng hagdanan. Amalia, iha, nakalimutan kong sabihin sa iyo, sira ang lock ng gate natin, kaya kinuha ni Roberto ang lahat ng susi para sa seguridad natin. Wala mo nang lalabas hanggat hindi natapos ang inaayos sa labas. Nang lamig ang buong katawan ni Amalia, nakakulong na siya, at sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang yabag ni Roberto na pabalik sa kusina. May hawak na isang panibagong baso ng mainit na tsaa. Ang pinakamabisang sandata ng isang taong wala ng takot ay ang kanyang kakayahang maging anino sa gitna ng liwanag. Ang bawat hakbang ni Roberto patungo sa kanya ay tila paglapit ng isang hatol. Hawak nito ang baso ng tsaa na ang usok ay tila mga daliring gumagapang sa hangin, nagaanyaya ng isang mahimbing na tulog na wala ng gisingan. Nakatitig ang asawa sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi kumukurap, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pag-aalinlangan. Inumin mo na ito, Amalia. Sayang naman ang pagtimpla ni Mama. Gusto lang namin bumalik ang lakas mo, wika ni Roberto. Iniabot niya ang baso at naramdaman ni Amalia ang init nito na tumatagos sa kanyang palad. Salamat, Berto, pabulong na sagot ni Amalia. Itinaas niya ang baso sa kanyang mga labi. Ramdam niya ang matalas na tingin ni Roberto sa kanyang lalamunan, naghihintay sa bawat paglunok. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Roberto dahil sa tunog ng isang bumagsak na libro sa sala, itinapon ni Amalia ang malaking bahagi ng saa sa loob ng paso ng halaman sa tabi ng lababo. Paglingon uli ng asawa, nagkunwari siyang nagpapahid ng labi, ang baso ay halos ubos na. Mabuti, magpahinga ka na, maaga pa tayo bukas, sabi ni Roberto bago kinuha ang baso at lumabas ng kusina. Nang masiguro ni Amalia na nakasara na ang pinto ng silid ng mag-ina, unti-unti siyang kumilos. Hindi siya natulog. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na device na ibinigay sa kanya ni Attorney Mateo sa huli nilang pagkikita. Isang high-frequency audio recorder na ingliit lamang ng butones. Sa loob ng 3 taon niyang paninirahan sa mansion na iyon, kabisado ni Amalia ang bawat hibla ng kahoy na tumutunog kapag tinatapakan. Sa gitna ng kadiliman, kumalaw siya na parang isang espiritu. Ikinabit niya ang unang recorder sa ilalim ng lamesa sa garden kung saan madalas mag-usap ang mag-ina. Ang pangalawa ay sa likod ng malaking painting sa sala. Ang bawat ingay ng gabi, ang sipol ng hangin sa pagitan ng mga bintana, ang pag-andar ng refrigerator, ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit ang takot niya ay naging katuwang na niya. Hindi na ito nakakapagpahinto sa kanya, kundi nagbibigay ng matalas na pakiramdam. Pagkatapos, tumayo siya sa tapat ng silid ni Roberto. Alam niyang nandoon ang susi ng vault sa loob ng master bedroom. Ang vault kung saan itinatago ni Roberto ang lahat ng orihinal na dokumento ng Diamond Peak Ventures at ang mga peking papeles ng insurance. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang tunog ng mekanismo sa loob ng pinto ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Huminto siya. Pigil ang hininga. Narinig niya ang malalim na hilik ni Roberto. Pumasok siya. Ang kanyang mga mata ay nananalamin sa kaunting liwanag ng buwan na tumatagos sa kortina. Nakita niya ang susi sa ibabaw ng nightstand, katabi lamang ng cellphone ni Roberto. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila tumatagal ng 1 taon. Nang maabot niya ang susi, naramdaman niya ang lamig ng bakal sa kanyang mga daliri. Isang tagumpay. Isang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit bago pa man siya makatalikod, biglang tumigil ang hilik ni Roberto. Amalia, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Roberto ay paos, ngunit puno ng hinala. Naramdaman ni Amalia ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang susi ay mahigpit na nakatago sa loob ng kanyang palad. Ang matutulis na gilid nito ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Dahan-dahang lumingon si Amalia, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging mahina at nalilito. Berto, hindi ako makatulog. Ang tsa, parang mas sumakit ang ulo ko.
Naghahanap lang ako ng aspirin sa drawer mo, pabulong na sabi ni Amalia. Ang kanyang boses ay tila isang bata na natatakot. Bumangon si Roberto. Ang kanyang anino ay gumuhit ng ngalaki sa pader. Lumapit siya kay Amalia. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa hangin. Hinawakan niya ang balikat ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinitingnan ang kadiliman. Bakit hindi ka nagbukas ng ilaw? At anong hawak mo sa kamay mo? Naramdaman ni Amalia ang isang butil ng pawis na gumagapang sa kanyang noo. Kung bubuksan ni Roberto ang kanyang palad, tapos na ang lahat. Ang lahat ng plano ni Mateo, ang lahat ng sakripisyo niya, ay maglalaho sa isang segundo. Ang bawat sugat na inuukit ninyo sa aking puso ay magsisilbing tinta na isusulat ko sa inyong sariling pagkawasak. Naramdaman ni Amalia ang malakas na pagpisil ni Roberto sa kanyang braso. Ang susi sa loob ng kanyang palad ay tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal. Humihiwa sa kanyang laman sa bawat segundong lumilipas. Ang hininga ni Roberto, na amoy alak at panis na panaginip, ay dumadampi sa kanyang muka. Ipakita mo sa akin ang kamay mo, Amalia! Ngayon na! Muling utos ni Roberto. Ang kanyang boses ay mas mababa at puno ng panganib. Sa gitna ng kanyang takot, isang mabilis na desisyon ang ginawa ni Amalia. Sa halip na lumaban, hinayaan niyang lumaylay ang kanyang buong katawan. Binitawan niya ang susi sa loob ng makapal na tupi ng kanyang pantulog na robe, kasabay ng kanyang sadyang pagbagsak sa sahig. Isang mapurol na tunog ng katawan na tumama sa karpet ang bumalot sa silid. Roberto, ang parang hihimatayin ako. Pabulong na daing ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumupikit. Natigilan si Roberto. Ang kanyang hinala ay napalitan ng biglaang kaba. Hindi ito dahil sa pag-aalala sa asawa, kundi dahil sa takot na baka sumobra ang dosis na ibinigay ni Doña Aurora at hindi pa ito ang tamang panahon para mawala si Amalia. Amalia? Hey! Binuhat siya ni Roberto pabalik sa kama. Habang ginagawa ito, mabilis na isinuksok ni Amalia ang susi sa ilalim ng kutsyon sa isang bahaging hindi madalas madampian. Kinabukasan, hindi pa man lubos na sumisikat ang araw, ang katahimikan ng mansion ay binasag ng matitinis na boses mula sa sala. Ang mga hipag ni Amalia, sina Gina at Maricel, ay dumating para sa isang biglaang pagbisita. Sila ang mga kapatid ni Roberto na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng pamilya at hamakin ang mababang pinagmulan ni Amalia. Diyos ko, Aurora! Bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin ang babaeng ito? Bulyaw ni Gina habang pinagmamasdan si Amalia na naglalabas ng mga plato para sa almusal. Akala ko ba ay pinalayas mo na siya noong nakaraang gabi? Bumalik siya, Gina. Nagmakaawa, gaya ng inaasahan. Sagot ni Doña Aurora habang humihigop ng kape. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Wala talagang delikadeza, sabat ni Maricel. Lumapit siya kay Amalia at sadyang itinisod ang paanan nito. Oy, designer! Siguraduhin mong malinis ang mga kubyertos. Ayaw naming mahawaan ng kahit anong sakit mula sa mga tulad mong galing sa lansangan. Nanatiling tahimik si Amalia. Nakayuko siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na itim na butones na nakakabit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang recorder. Bawat insulto, bawat paghamak ay naitatala. Wait, nasaan ang suot kong singsing? Biglang sigaw ni Maricel pagkatapos ng almusal. Iyong may diamante na ipinahiram ni Mama sa akin. Iniwan ko lang yang sa side table sa kusina kanina bago ako naggugas ng kamay. Agad na nagkatinginan ang mag-iina. Ang lahat ng mata ay tumama kay Amalia. Amalia, ikaw lang ang pumasok sa kusina pagkatapos ni Maricel. Malamig na sabi ni Roberto. Ibigay mo na ang singsing bago pa magalit si Mama. Wala po akong kinuha, Roberto. Kanina pa ako narito sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak. Mahinahong sagot ni Amalia. Huwag kang magsinungaling magnanakaw. Sigaw ni Maricel sabay hila sa buhok ni Amalia. Alam naming lahat na desperada ka na sa pera dahil wala ka ng trabaho. Kapkapin niyo siya. Sa pilitang hinalughog ni Gina at Maricel ang mga bulsa ni Amalia. At doon, sa harap ng lahat,
Lumabas ang singsing mula sa bulsa ng kanyang apron. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Alam niyang itinanim yun ni Maricel habang sinasaktan siya kanina. Tingnan niyo! Patunay na ito! Sigaw ni Doña Aurora, sabay tayo, at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Amalia. Pagkatapos naming ipakain sa iyo ang lahat ng biyayang ito, pagnanakawan mo pa kami? Roberto, sapat na ito. Tawagan mo ang pulis. Huwag po, ma. Maawa kayo. Pagmamakaawa ni Amalia, pilit na ginagampanan ang papel na inaasahan nila. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinaladkad siya ni Roberto patungo sa isang maliit na bodega para dun muna ikulong, dumaan si Amalia sa tapat ng recorder na ikinabit niya sa garden. Sa sandaling yon, narinig niya ang mahinang bulungan ni na Doña Aurora at Roberto sa pasilyo. Galingan mo ang pag-arte, Roberto, bulong ni Aurora. Hahayaan natin siyang makulong ng isang gabi. Bukas, kukuha tayo ng temporary release. Pagka-uwi niya rito, gagawin na natin ang aksidente sa hagdanan. Sa tindi ng galit ng mga tao sa kanya dahil sa pagnanakaw, walang magdududa kung bakit siya nahulog dahil sa sobrang hiya at depresyon. Siguraduhin mong malinis ang lahat, ma. Gusto ko nang makuha ang insurance money sa lalong madaling panahon, sagot ni Roberto. Ang bawat salita ay malinaw na naitatala sa maliit na device sa bulsa ni Amalia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot at pananabik. Hawak na niya ang kanilang hatol. Ang aksidente na kanilang pinaplano ay ang huling pagkakataon na makikita nila siyang mahina. Habang isinasara ni Roberto ang pinto ng madilim na bodega, isang huling tingin ang ibinigay ni Amalia sa kanyang asawa. Isang tingin na puno ng isang lihim na hindi nito kailanman maiintindihan. Ang bawat matatamis mong salita, Roberto, ay parang asukal na ibinubudbod sa isang malalim at nagnanaknak na sasugat. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging liwanag na aninag ni Amalia ay ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa siwang ng pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas masakal ang katotohanang ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring naghuhukay ng kanyang libingan. Mahigpit niyang hawak ang kanyang recorder sa loob ng bulsa, ang kanyang kaisa-isang sandata sa gitna ng digmaang ito. Biglang narinig ni Amalia ang pag-ikot ng susi sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto at dun ay tumayo si Roberto. Hindi galit ang bakas sa mukha nito, kundi isang mapanlin lang na lambing na tila ba walang nangyaring pananakit kanina. Amalia, sweetheart, halika na rito. Kinausap ko na si Mama at ang mga kapatid ko. I fixed everything, sabi ni Roberto habang iniaabot ang kanyang kamay. Alam kong hindi mo magagawa ang magnakaw. Bugso lang ang damdamin ni Maricel ang lahat. I'm so sorry na kinailangan mo matulog dito. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Amalia. Kung hindi niya narinig ang usapan ng mag-ina sa garden, baka naniwala na naman siya sa acting na ito. Dahan-dahan siyang tumayo, pinapagpag ang kanyang damit at tinanggap ang kamay ni Roberto. Ang hawak nito ay tila isang malamig na galamay ng pugita. Salamat, Berto. Akala ko ay tuluyan na ninyo akong itatakwil. Pabulong na sagot ni Amalia, pilit na ginagaya ang boses ng isang babaeng basag ang espiritu. Hinding-hindi ko gagawin yon. Inayos ko ang sala, nagpa-deliver ako ng paborito mong pagkain. Let's have a romantic dinner, just the dalawa sa atin. We need to talk about our future, malayo sa ingay ni na Mama. Malambing na wika ni Roberto, habang inaalalayan siya patungo sa dining room. Ang lamesa ay maayos na nakahanda. May mga kandila at sariwang bulaklak. Sa gitna ng lahat ng kagandahang ito, isang bote ng wine ang nakabukas na. Sinalina ni Roberto ang 2 baso. Ang mapulang likido ay tila dugo sa ilalim ng liwanag ng kandila. Para sa atin, Amalia. Para sa mas matibay na pagsasama, sabi ni Roberto habang itinataas ang kanyang baso. Sandali lang, Berto. May kukunin lang ako sa kusina. Nakalimutan ko ang paborito mong sandok para sa soup, palusot ni Amalia. Pagtalikod niya, saktong nag-vibrate ang cellphone ni Roberto na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Dahil malapit si Amalia,
Kitang-kita niya ang notification na lumitaw sa screen, isang message mula kay Clara. Ready na ba ang libing niya? My dress for the accidental funeral is already prepared. Make sure hindi na siya magigising bukas, Roberto. I can't wait to move into our new house. Naramdaman ni Amalia ang paghinto ng pintig ng kanyang puso sa loob ng isang segundo. Ang bawat letra sa screen ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ito na ang huling piraso ng kanyang pag-ibig na tuluyan ang naging abo. Wala nang natira, kundi ang isang malamig at matigas na hangarin para sa katarungan. Bumalik si Roberto mula sa pagkuha ng napkin. Hindi alam na nabasa ni Amalia ang mensahe. Kinuha niya ang baso ng wine at inabot ito kay Amalia nang may ngiti na abot hanggang mata. Nguit ang mga mata ay nananatiling malamig. Inumin mo na ito, sweetheart. Sabi ni Mama, it's a very special wine. Pamparelax pagkatapos ng lahat ng stress na dinanas mo ngayong araw. Udyok ni Roberto. Tiningnan ni Amalia ang baso. Naalala niya ang bote ng sedative sa silid ni Doña Aurora. Ang kulay ng wine ay sapat na para itago ang anumang pulbos na inihalo rito. Alam niyang ito na ang simula ng aksidente. Isang baso, isang mahimbing na tulog, at isang pagkahulog sa hagdanan. Bakit hindi ka umiinom, Amalia? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay unti-unti nang nawawala ng pasensya. Is there something wrong? Itinaas ni Amalia ang baso. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Roberto. Ang kanyang sariling maskara ay tila mas matibay pa sa bakal. Wala naman, Berto. Iniisip ko lang kung ito na ba talaga ang bagong simula na sinasabi mo? Sagot ni Amalia. Dinala niya ang baso sa kanyang mga labi. Ramdam niya ang titig ni Roberto na tila isang buwayang naghihintay sa kanyang huling hininga. Sa kabilang banda, narinig niya ang mahinang yabag ni Doña Aurora sa itaas ng hagdanan. Naghihintay din sa hudyat ng kamatayan. Ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay magsisilbing lason na lulunod sa inyong lahat. Itinaas ni Amalia ang baso. Ang malamig na kristal ay tila humahalik sa kanyang nanginginig na labi. Nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang mga mata sa mapulang alak, mga matang pagod na sa pagiging martir. Sa isang mabilis na paggalaw, itinapat niya ang baso sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man dumaloy ang likido sa kanyang lalamunan, sinadya niyang mabulunan at ubuhin ng malakas. Ang malapot at mapait na alak ay tumapon sa kanyang dibdib, bumabasa sa kanyang damit at humahalos sa pawis na kanina pa dumadaloy sa kanyang balat. Ang baso ay bumagsak sa lamesa, lumilikha ng isang mapurol na tunog bago gumulong patungo sa sahig. Amalia! Ano ba? Mag-ingat ka naman! Bulyaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita sa halip na pag-aalala. Berto, ang sakit ng ulo ko. Ang init ng katawan ko. Daing ni Amalia habang hawak ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang sumandal sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumupikit hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak patungo sa gilid. Nanatiling tahimik ang silid. Naramdaman ni Amalia ang paglapit ni Roberto. Hindi siya hinawakan nito. Sa halip, narinig niya ang mahinang pagbuga ng hininga ng kanyang asawa. Ma! Halika na rito! Tulog na siya! Tawag ni Roberto sa kanyang ina. Narinig ni Amalia ang mabilis na yabag ni Doña Aurora pababa ng hagdanan. Ang tunog ng kanyang tsinela sa marmol na sahig ay tila mga hakbang ng isang sundalong handa ng pumatay. Sigurado ka bang marami ang nainom niya? Baka magising yan habang kinakaladkad natin. Tanong ni Doña Aurora. Naramdaman ni Amalia ang isang malamig na daliri na dumampi sa kanyang leeg. Tinitingnan ang kanyang pulso. Hindi ko alam, Ma. Pero tignan mo, bagsak na ang katawan niya. Dalhin na natin siya sa itaas. Mas magmumulang aksidente kung sa main staircase siya mahuhulog, sagot ni Roberto. Maghintay ka. Kukunin ko muna ang guwantes sa kusina. Ayokong mag-iwan ng kahit anong bakas sa balat niya. Wika ng matanda bago muling umalis. Ito na ang pagkakataon niya. Sa sandaling tumalikod si Roberto para kumuha ng tubig, dahan-dahang imulat ni Amalia ang kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding pagkahilo dahil sa kaunting alak na pumasok sa kanyang bibig,
Pinilit niyang tumayo nang walang anumang tunog. Mabilis siyang gumapang patungo sa hagdanan. Ang kanyang boses ay kinuha ng katahimikan ng gabi. Pumasok siya sa silid ni Roberto at mabilis na kinuha ang susi na itinago niya sa ilalim ng kutsyon nung nakaraang gabi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang maliit na vault sa loob ng closet. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang paglapit ng kamatayan. Nang bumukas ang vault, pumungat sa kanya ang tumpok ng mga papeles, ang orihinal na loan contracts, ang peking insurance policy, at ang listahan ng mga ari-ariya na ninakaw sa kanya. Isinilid niya ang lahat sa loob ng kanyang jacket. Wala na siyang panahon para mag-isip. Narinig niya ang boses ni Doña Aurora mula sa baba. Roberto! Nasaan siya? Wala siya sa dining room? Ano? Imposible! Kakaiwan ko lang sa kanya. Ang sigawan ng mag-ina ay tila isang hudyat para kay Amalia. Hindi na siya makakababa sa main stairs. Mabilis siyang pumunta sa balkona, ng kanilang silid. Ang ulan sa labas ay muling bumubuhos ng malakas. Ang hangin ay humahampas sa kanyang muka. Tumingin siya sa ibaba, isang matayog na puno ng mangga ang malapit sa rehas. Sa gitna ng takot at pisikal na panghihina dahil sa sapasapa pa ring sugat ng kanyang pagkalaglag ng bata, kumapit si Amalia sa rehas. Ang lamig ng bakal ay tila humihiwa sa kanyang palad. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng hagupit ng ulan na tila nagtatago sa kanyang ingay. Ang putik sa ilalim ng puno ay sumalubong sa kanyang mga paa, madulas at malamig. Nandyan siya! Sa garden! Roberto, habulin mo! Sigaw ni Doña Aurora mula sa itaas. Tumakbo si Amalia. Hindi niya alintana ang sakit sa kanyang puson o ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang braso. Ang bawat hakbang niya ay puno ng desperasyon. Narating niya ang malaking gate ng mansion, ang bakal na pintuan na tila isang pader sa pagitan ng kanyang impyerno at kalayaan. Mang Cardo! Buksan mo ang gate! Ngayon na! Sigaw ni Amalia sa guard na nakasilong sa maliit na outpost. Ngunit hindi kumilos ang guard. Tumingin ito sa kanya nang may halong takot at pag-aalinlangan. Sa likod ni Amalia, nakita niya ang anino ni Roberto na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. May hawak na isang matigas na bagay. Pasensya na po, Ma'am Amalia. Pabulong na sabi ng guard habang iniiwas ang tingin. Ang bilin po ni Doña Aurora. Bawal po kayong lumabas kahit anong mangyari. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amalia. Ang tanging harang sa pagitan niya at ng kanyang mga mamatay tao ay ang saradong gate na ito. Lumingon siya at nakita ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya na ngayon ay mukhang isang halimaw sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Wala ka nang mapupuntahan, Amalia, sabi ni Roberto habang hinihingal ang kanyang mukha ay balot ng isang nakakatakot na ngiti. Ibigay mo sa akin ang mga papeles na yan. Ang hustisya ay hindi bulag. Naghihintay lamang ito ng tamang mata na maglalakas loob na tumingin sa katotohanan. Ramdam ni Amalia ang magaspang na palad ni Roberto na bumubunot sa kanyang buhok. Pilit siyang hiniila palayo sa gate. Ang ulan ay tila nagiging mga karayom na tumutusok sa kanyang balat habang ang putik ay bumabalot sa kanyang mga tuhod. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang mga braso ay nananatiling nakayakap ng mahigpit sa kanyang jacket. Sa loob nito ay ang katotohanang wawasak sa pamilya Villaverde. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Amalia. Huwag mong pilitin na saktan kita ng igit pa rito, sigaw ni Roberto. Ang boses ay nalulunod sa dagundong ng kulog. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Roberto. Kahit patayin mo pa ako rito, malalaman ng lahat kung anong klaseng halimaw kayo. Sagot ni Amalia. Ang kanyang tinig ay puno ng ganting puot na matagal niyang kinimkim. Pagupaman maabot ni Roberto ang mga papeles, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanilang mga mata. Isang itim na SUV ang huminto ng mabilis sa tapat ng gate. Ang tunog ng gulong sa basang semento ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Mateo, hawak ang isang payong, ngunit ang kanyang muka ay mas matigas pa sa bakal na nasa likuran niya. Bitawan mo siya, Mr. Villaverde, malamig na utos ni Mateo. Sa likod niya,
Bumaba ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Nanigas si Roberto. Ang kanyang pagkakahawak kay Amalia ay unti-unting lumuwag hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw. Lumapit si Mateo at inalalayan si Amalia na tumayo. Ang init ng jacket na ibinalot ni Mateo sa kanyang balikat ay tila nagbigay ng huling lakas na kailangan ni Amalia para hindi tuluyang bumagsak. "Attorney, nakuha ko ang lahat," pabolong nasabi ni Amalia bago siya tuluyang nawala ng malay sa bisig ng abogado. Lumipas ang ilang linggo. Ang katahimikan ng kwarto sa ospital ay napalitan ng formal at malamig na atmosfera ng korte. Nakaupo si Amalia sa tabi ni Mateo. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit bakas pa rin ang kaputlaan. Sa kabilang panig, nakaupo sina Roberto at Doña Aurora, kapwa nakasuot ng marangyang damit na tila ba sila ang biktima sa eksenang ito. Tumayo si Doña Aurora para sa kanyang testimonya. Kinuha niya ang kanyang panyo at nagsimulang humikbi, isang eksenang tila pinag-ensayuhan ng maraming beses sa harap ng salamin. "Ang tanging hangad ko lang po, Your Honor, ay mabigyan ng magandang buhay ang babaeng yan," wika ni Doña Aurora habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Amalia. "Pinakain namin siya, binihisan, at itinuring na tunay na anak. Pero ninakawan niya kami. Ginamit niya ang tiwala namin para kumuha ng mga dokumento at pera. Masyado po siyang desperada dahil sa pagkawala ng kanyang trabaho." "Sinungaling!" mahinang bulong ni Amalia. Ngunit sapat na para marinig ni Roberto na nasa malapit. Tumayo si Roberto at nagbigay din ng pahayag. "Nawala po siya sa sarili nang mawala ang aming anak. Naging mapaghinala siya at agresibo. Ang mga sinasabi niyang utang at insurance, imbento lang po yun ng kanyang naguguluhang isipan. Mahal ko po ang asawa ko pero kailangan niya ng tulong medikal, hindi ng demanda." Isang bulong-bulungan ang bumalot sa loob ng korte. Ang mga tao ay tila nagsisimulang maniwala sa drama ng mga Villaverde. Tumingin ang judge kay Attorney Mateo. "Meron pa bang ebidensya ang panig ng biktima?" tanong ng judge. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Inayos niya ang kanyang salamin at kinuha ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing handa na siyang magpakawala ng isang unos. "Your Honor, ang aking kliyente ay hindi lamang biktima ng pagnanakaw ng ari-arian. Siya ay biktima ng isang planadong pagtatangka sa kanyang buhay," simula ni Mateo. "Nais kong ipresenta ang isang audio recording na nakuha sa loob ng mansyon ng mga Villaverde sa gabi ng insidente." Nakita ni Amalia ang biglang pagpula ng muka ni Doña Aurora, habang si Roberto ay napahigpit ang hawak sa braso ng kanyang upuan. Ang tunog ng play button na pinindot ni Mateo ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng langit. Mula sa mga speaker ng korte, narinig ang malinaw na boses ni Doña Aurora. "Huwag kang mainip, Roberto. 3 gabi na siyang umiinom ng tsa. Konting tiis na lang. Magiging mahimbing na ang tulog niya, habang buhay." At ang sagot ni Roberto, "Siguraduhin mong malinis ang lahat, Ma. Gusto ko nang makuha ang insurance money sa lalong madaling panahon." Ang buong korte ay binalot ng isang nakabibiming katahimikan. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga sampal na nagpabura sa peking luha ni Doña Aurora. Ang mga tao na kanina ay naaawa sa matanda ay ngayon ay nakatingin ng may matinding pandidiri. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang tumayo ang abogado ng mga Villaverde. "Your Honor, tututol kami. Ang recording na yan ay nakuha ng walang pahintulot. Ito ay illegal at hindi pwedeng gamiting ebidensya." Tumingin ang judge sa recording. Pagkatapos ay kay Amalia. Ngunit bago pa man makapagsalita ang judge, bumukas ang pinto ng korte. Isang babaeng nakasuot ng itim na dress at malalaking sunglasses ang pumasok. Si Clara. "Hindi niyo na kailangan ang recording na yan," wika ni Clara habang tinatanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil. "Nandito ako para magtestigo. Sinubun din nila akong lokohin. At hindi ko hahayaang madamay ako sa pagpatay na pinaplano nila."
Ang bahay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay hindi kailangan ng bagyo upang gumuho. Sapat na ang bigat ng sarili nitong mga anay. Ang pagpasok ni Clara sa loob ng korte ay tila isang malamig na hanging umihip. Pinatatahimik ang bawat bulong-bulungan. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos sa makintab na sahig ay lumilika ng isang matalim at regular na tunog. Tila bawat yabag ay isang pako sa kabaong ng mga Villaverde. Nakita ni Amalia ang panlalaki ng mga mata ni Roberto. Ang takot na dati ay para lamang sa kanya. Nayon ay nakaturo na sa babaeng itinuring nitong sandigan. Clara? What are you doing here? Ang paos na tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi makapaniwala na ang kanyang katuwang sa lahat ng plano ay nasa kabilang panig na ngayon. Hindi siya tinignan ni Clara. Nanatiling diretso ang tingin nito sa judge habang itinataas ang kanyang kanang kamay para manumpa. Your Honor, nandito ako para patotohanan ang lahat ng sinabi ni Mrs. Amalia Villaverde. Hindi lang si Amalia ang biktima rito. Pati ako ay ginamit ni Roberto, simula ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ipinangako niya sa akin ang mansion na idinisa niyo ni Amalia, ngunit nalaman ko na ang Diamond Peak Ventures ay balak din niyang i-transfer sa pangalan ko para ako ang managot sa lahat ng utang kapag pumutok na ang anomalya. He was planning to frame me up too, once he got the insurance money from Amalia's death. Isang malakas na pagsabog ng ingay ang bumalot sa korte. Ang tunog ng kahoy na humahampas sa mesa, ang gabel ng judge, ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Sinungaling ka! Malandi ka, Clara! Pinatira ka namin, pinakain, tapos ito ang isusukli mo? Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang tranghat ay halos maputol na sa higpit ng kanyang hawak. Ma! Tumahimik ka! Bulyaw ni Roberto sa sarili niyang ina. Ang tensyon sa pag-itan nilang tatlo ay tila isang apoy na mabilis na kumakalat. Bakit ako tatahimik? Ikaw may kasalanan nito, Roberto. Sabi ko sa'yo, huwag kang magtitiwala sa babaeng yan. Ngayon, dahil sa kahangalan mo, pati ako ay madadamay. Patuloy ng matanda. Ang kanilang alyansa, na binuo sa kasakiman at dugo, ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng matinding sisi at pagkamuhi sa isa't isa. Tumingin si Amalia sa kanila. Wala siyang naramdamang katuwaan. Ang nakikita niya ay dalawang taong tila mga asong nag-aagawan sa isang buto na wala na palang laman. Ang pamilyang minahal niya ng buong puso ay isa lamang palang marupok na palabas. Attorney, ituloy na natin ang mosyon para sa freeze order, bulong ni Amalia kay Mateo. Tumayo si Mateo. Your Honor, base sa testimony ani Miss Clara at sa mga dokumentong isinumate namin, hinihiling namin ang kaukulang freeze order sa lahat ng assets ng Diamond Peak Ventures at sa mga personal na bank accounts ni na Roberto at Aurora Villaverde. Ito ay upang masigurong hindi na nila maigalaw ang mga perang ninakaw nila sa aking kliyente. Granted, maikling tugon ng judge. Nang matapos ang hearing para sa araw na iyon, ang paligid ng korte ay binalot ng kaguluhan. Ang mga reporters ay nagunahan para makuha ang panig ni Amalia, ngunit nanatili siyang tahimik sa likod ni Mateo. Sa isang sulok, nakita niya si Roberto na pilit na hinahabol si Clara, ngunit agad itong hinarang ng mga pulis. Amalia! Amalia, pag-usapan natin ito. Mahal kita! Naguluhan lang ako! Sigaw ni Roberto habang kinakaladkad siya palayo. Hindi lumingon si Amalia. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala ng bigat, wala ng buhay. Kinagabihan, sa loob ng isang maliit na hotel room na pansamantalang tinutuluyan ni Amalia, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mateo. Amalia, lumabas na ang warrant of arrest para sa estafa at attempted murder laban kina Roberto at Aurora. Nakuha na ng mga pulis si Doña Aurora sa kanilang mansion. Ang matanda ayaw bumitaw sa kanyang mga alahas habang isinasakay sa patrol car. At si Roberto? Tanong ni Amalia. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Amalia ang malalim na buntong hininga ni Mateo. Wala siya sa mansion, Amalia. Mukhang nakatunog siya bago pa dumating ang mga awtoridad. Iniwan niya ang kanyang ina,
Nakita ang kanyang sasakyan na abandonado malapit sa pantalan. Nagpapatuloy ang manhunt pero sa ngayon, nawawala si Roberto. Nanlamig ang buong katawan ni Amalia. Napatingin siya sa bintana, kung saan ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa salamin. Ang kalaban ay hindi pa tuluyang natatalo. Si Roberto, ang lalaking pinakakabisado ang bawat galaw niya, ay nasa labas pa at mas mapanganib dahil wala na siyang mawawala. Isang mahinang tunog ng pagkatok sa pinto ng kanyang silid ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ay hindi tulad ng sa mga hotel staff. Ito ay marahan, tila may pag-aalinlangan, ngunit pamilyar. Ang pinakamatinding takot ay hindi ang harapin ang kamatayan, kundi ang mapagtanto na ang kamay na dati mong hinahawakan sa pagtulog ay ang kamay na siyang tatapos sa iyong hininga. Ang mahinang katok sa pinto ng hotel room ni Amalia ay tila isang babala na nagpabilis sa pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang nakahawak sa doorknob. Sumilip siya sa peephole at nakita ang pamilyar na mukha ni Attorney Mateo. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang dibdib. "Attorney, gabi na. May balita na ba tungkol kay Roberto?" Tanong ni Amalia pagkabukas ng pinto. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa madilim na pasilyo. Bago pa man makakilos si Mateo, isang matigas na bagay ang humampas sa kanyang bato. Ang tunog ng pagbagsak ni Mateo sa carpeted na sahig ay tila isang hudyat ng pagdating ng impyerno. "Roberto!" hiyaw ni Amalia. Pumasok si Roberto sa loob ng silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at balot ng desperasyon. Ang dating maayos na businessman ay mukha ng isang taong nawala sa katinuan. Mabilis niyang isinara ang pinto at nilock ito. Ang tunog ng mekanismo ng lock ay tila huling hantungan ni Amalia. Amalia, sweetheart. "Bakit mo kailangang gawin ito?" Ang paos na tanong ni Roberto. Lumapit siya at amoy na amoy ni Amalia ang panis na alak at pawis. "Masaya na tayo eh. Kung hindi ka lang sana naging pakialamera, kung nanatili ka lang sana na mabuting asawa, hindi sana tayo umabot sa ganito." "Masaya, Roberto? Ang tawag mo ba sa pagpapakain sa akin ng lason ay kaligayahan?" Matapang na sagot ni Amalia kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. "Ang tawag mo ba sa pagnanahaw sa kinabukasan ko ay pagmamahal? Para sa atin ang lahat ng iyon!" Bulyaw ni Roberto, sabay hablot sa braso ni Amalia. Ang higpit ng kanyang hawak ay tila gustong durugin ang mga buto ni Amalia. "Kailangan ko ang mga ebidensya, Amalia. Nasaan ang mga orihinal na dokumento? Ibigay mo sa akin at baka mapatawad pa kita. Baka pwede pa tayo magsimula uli." "Wala na, Roberto. Ang tanging simula na mararanasan mo ay sa loob ng rehas." Ang sagot ni Amalia habang pilit na kumakawala. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, unti-unting nagkamalay si Mateo sa sahig. Sa kabila ng pagkahilo, sinubukan niyang hawakan ang binti ni Roberto para pigilan ito. Ang galit ni Roberto ay lalong nag-alab. Tinaas niya ang kanyang paa para sipain ng abogado, ngunit mabilis na humarang si Amalia. "Huwag mong sasaktan si Mateo," sigaw ni Amalia. "Ah, ganun ba? Ipinagtatanggol mo na ang lalaking ito ngayon?" Isang nakakatakot na tawa ang lumabas sa mga labi ni Roberto. "Siya ba ang dahilan kaya mo ako tinalikuran? Siya ba ang ipinalit mo sa akin?" Ang manipulasyon at gaslighting ni Roberto ay tila wala ng talab kay Amalia. Ang bawat salita nito ay tila isang tuyong dahon na walang saysay. Sa isang pagkakataon, mabilis na dinampot ni Mateo ang isang mabigat na lamp sa tabi ng kama at inihampas ito sa braso ni Roberto. Ang tunog ng nabasag na ceramic ay bumalot sa silid kasabay ng pagbitaw ni Roberto kay Amalia. "Tumakbo ka na, Amalia! Tumawag ka ng security!" Sigaw ni Mateo habang pilit na hinaharangan ang galit na si Roberto. Tumakbo si Amalia palabas. Ang kanyang mga paa ay tila lumilipad sa pasilyo ng hotel. Ang kanyang sigaw para sa tulong ay umalingaw sa buong floor. Nang dumating ang mga security guards, mabilis na tumakas si Roberto sa fire exit. Naiwan si Amalia na nakayakap kay Mateo sa gitna ng hallway.
Ang bawat paghinga nila ay puno ng takot at pagod. Sa sandaling yon, hindi bilang abogado at kliyente, kundi bilang dalawang taong nakaligtas sa isang malagim na kamatayan, naramdaman ni Amalia ang isang tunay na seguridad sa bisig ni Mateo. Salamat sa pagliligtas sa akin uli, pabulong na sabi ni Amalia habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Hinawakan ni Mateo ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata na laging malamig ay ngayon ay puno ng isang malalim na pangako. Hindi kita pababayaan, Amalia. Hinding-hindi. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng isang malakas na tulog ng sirena mula sa labas. Hindi ito ang sirena ng pulis. Ito ay ang sirena ng bumbero. Tumingin si Amalia sa malayo, patungo sa direksyon kung saan matatagpuan ang kanyang opisina. Ang lugar kung saan naroon ang lahat ng kanyang mga disenyo, ang kanyang mga pangarap, at ang mga pisikal na backup ng ebidensya. Ang langit sa direksyong iyon ay tila naging kulay kahel. Isang matinding usok ang bumabalot sa hangin. Ang opisina ko. Ang tanging nasabi ni Amalia habang nanlalabo ang kanyang paningin. Roberto, sinunog niya ang lahat. Ang apoy na tumutupok sa aking nakaraan ay hindi magsisilbing dulo ng aking kwento, kundi ang liwanag na maglalantad sa iyong huling kasinungalingan. Nakatayo si Amalia sa tapat ng gusali kung saan matatagpuan ang kanyang opisina. Ang init ng mga dila ng apoy ay tila humahaplos sa kanyang mukha, tuyot at mapanakit. Ang bawat lamat ng salamin na nababasag dahil sa tindi ng init ay tila boses ng kanyang mga pangarap na isa-isang naglalaho. Ang amoy ng sunog na papel, ang kanyang mga blueprints, ang kanyang mga sketch, ang bawat linyang binuo niya ng may pagmamahal, ay pumupuno sa kanyang baga, dahilan upang siya ay mapaluhod sa gitna ng kalsada. Lahat ng pinaghirapan ko, Mateo. Lahat ng ebidensya, naging abona, pabulong na daing ni Amalia habang nakatingin sa naglalagablab na gusali. Ang bawat patak ng ulan ay agad na nagiging usok, tila ba pati ang langit ay walang kapangyarihan laban sa pot ni Roberto. Hinawakan ni Mateo ang kanyang balikat. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakadiin. Tila ibinibigay ang lahat ng kanyang lakas kay Amalia. Tumingin ka sa akin, Amalia. Look at me. Dahan-dahang angat ni Amalia ang kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng ingay ng mga bumbero at ang pagbagsak ng mga bahagi ng gusali, ang mga mata ni Mateo ay nananatiling kalmado, tila isang lawa sa gitna ng bagyo. Akala ba ni Roberto ay ganun tayo kahina? Akala ba niya ay papasok tayo sa giyerang ito nang walang sandata? Isang manipis na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Mateo. Noong gabing nakuha mo ang mga papeles mula sa vault, dinala ko agad ang mga iyon sa opisina ko bago tayo pumunta sa hotel. Lahat ay nascan na at naka-upload sa isang encrypted cloud server. Ang sinunog ni Roberto ay mga photocopies na sadyang iniwan ko sa iyong lamesa para magsilbing pain. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Ang bigat na dinadala ng kanyang dibdib ay tila biglang gumaan, pinalitan ng isang matinding paghanga sa katalinuhan ng abogadong nasa kanyang tabi. So, ibig sabihin, wala siyang nakuha? Tanong ni Amalia. Wala. Sa halip, ibinigay niya sa atin ang huling ebiden siyang kailangan natin para mabulok siya sa kulungan habang buhay. Arson at obstruction of justice, sagot ni Mateo. Sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng isang madilim na puno, nakatayo si Roberto. Pinapanood niya ang apoy, isang nakakatakot na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Sa isip niya, nagtagumpay siya. Akala niya ay abona ang kanyang mga kasalanan, ngunit nang makita niya ang pagtayo ni Amalia at ang pagyakap nito kay Mateo, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Mabilis na lumapit si Roberto sa kanila. Hindi na iniisip ang mga pulis na nasa paligid. Ang kanyang desperasyon ay naging katuwiran ng kanyang bawat hakbang. Amalia! Akala mo ba itapos na ito? Sigaw ni Roberto habang hinaharang sila. Wala na ang mga ebidensya mo. Sino na ang maniniwala sa'yo ngayon? Ikaw na may sakit sa puso? Ikaw na baliw?
Huminto si Amalia. Sa pagkakataong ito, hindi siya umurong. Lumakad siya ng isang hakbang palapit kay Roberto hanggang sa maramdaman niya ang hininga nito na puno ng pot. Roberto, ang apoy na sinindihan mo ay hindi sumunog sa ebidensya, mahinahong sabi ni Amalia. Ang boses niya ay kasing talim ng isang scalpel. Sinunog ito ang huling pagkakataon mo na makahingi ng tawad. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng cloud server ni Mateo ngayon? Ang recording ng usapan niyo ni Mama tungkol sa pagpatay sa akin. Ang peking insurance at ang video ng mismong pagsindi mo ng apoy sa opisinang ito kanina. Dahil nakalimutan mong may hidden camera ang main door ko na nakalink sa cellphone ko. Namutla si Roberto. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. At ang tindi ng takot sa kanyang mga mata ay hindi na naitago. Tumingin siya sa kanyang paligid at nakita ang mga pulis na dahan-dahang pumapaligid sa kanya. Ang kanilang mga armas ay nakaturo sa kanya. Patawarin mo ako, Amalia. Sweetheart, hindi ko sinasadya. Biglang pagmamakaawa ni Roberto, lumuhod siya sa harap ni Amalia at sinubukang hawakan ang laylayan ng kanyang damit. Si Mama ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin. Gagawin ko ang lahat, babayaran ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong. Tiningnan siya ni Amalia nang may matinding pandidiri. Ang lalaking dati ay itinuturing niyang bayani ay ngayon ay mukha ng isang basahan na nagmamakaawa sa gitna ng putikan. Masyado ng huli para sa patawad, Roberto. Wika ni Amalia bago siya tumalikod. Ang tanging utang na loob na ibibigay ko sa iyo ngayon ay ang panonood sa iyong pagbagsak. Habang isinasakay si Roberto sa patrol car, ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa gabi, tumatawag sa pangalan ni Amalia. Ngunit ang ulan ay tila naging katuwang ni Amalia upang lunurin ang bawat bakas ng nakaraan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, Amalia. Ako ang reyna ng bahay na ito. Ako ang naglagay ng bawat bato sa pundasyon ng mansyon na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay pumiyok sa tindi ng galit at desperasyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay gulo-gulo, at ang kanyang mamahaling sedan na duster ay gusot-gusot na. Mahigpit niyang niyayakap ang isang malaking vase na gawa sa kristal. Tila ba ito ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan na ayaw niyang bitawan? Nakatayo si Amalia sa tapat niya, suot ang isang simpleng puting dress na nagpapakita ng kanyang bagong simula. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap sa katotohanan. Sa kanyang likuran, nakatayo ang mga tauhan ng bangko at si Attorney Mateo, dala ang mga opisyal na dokumento ng foreclosure at transfer of ownership. Wala ka ng pundasyong kinatatayuan, Doña Aurora? Mahinahong wika ni Amalia. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng martilyo. Ang mansyon na ito ay binili ko mula sa bangko gamit ang mga naipon ko at ang danyos na kinuha ninyo sa akin. Hindi na ito bahay ng mga Villaverde. Ito na ang bahay ko. Magnanakaw! Ginamit mo ang anak ko! Ginamit mo ang pamilya namin para umangat! Bulyaw ng matanda habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak, ngunit walang sinumang naaawa sa kanya. Ginamit? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amalia. Kayo ang nagnakaw sa akin, Aurora. Ninakaw ninyo ang anak ko, ang pera ko at ang danggal ko. Pero ngayon, binabawi ko na ang lahat. Naglakad si Amalia patungo sa kusina. Narinig ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng takot. Ngunit na yon ay nagbibigay ng kalayaan. Pagbalik niya, may hawak siyang isang maruming pinggan. Isang pinggan na naiwan mula sa huling pagkain ng matanda. Iniabot ni Amalia ang pinggan kay Doña Aurora. Ang matanda ay natigilan. Ang kanyang panga ay nanginig sa tinde ng insulto. Naalala mo ba ang gabing pinalayas mo ako sa gitna ng ulan dahil lamang hindi ko nahugasan ang mga pinggan mo? Tanong ni Amalia, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa biyenan. Sinabi mo sa akin na basura ako sa bahay na ito. Ngayon, Aurora, tingnan mo ang iyong sarili. Sino ang tunay na basura? Hindi ko tatanggapin yan! Isinigaw ni Aurora habang pilit na itinutulak ang pinggan. Ang porselana ay bumagsak sa sahig
at nabasag sa libu-libong piraso. Ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaw-ngaw sa buong mansion. Tila isang huling hininga ng isang naghihingalong kaharian. "Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong pagmamataas," malamig na sabi ni Amalia. Lumingon siya sa mga guards na nasa pintuan. "Ilabas niyo na siya, at siguraduhin ninyong wala siyang madadala na hindi sa kanya." Sa pilitang inalalayan ng mga guards si Doña Aurora palabas. Ang matanda ay nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa, at pilit na kumakapit sa bawat haligi na madaanan. Nuwit wala nang nakikinig. Ang kanyang boses ay unti-unting nalunod sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Naiwang mag-isa si Amalia sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Sa bawat sulok na dati ay puno ng pait at takot. Ngayon, ang bawat espasyo ay tila humihinga na rin ng malaya. Lumapit sa kanya si Mateo at hinawakan ang kanyang balikat. "Tapos na, Amalia. Wala na sila." "Hindi pa, Mateo," pabulong na sagot ni Amalia. Tumingin siya sa bintana kung saan makikita ang kanyang harden. "Ngayon ko palang sisimulan ang pagtatanim ng mga bagong alaala. Mga alaala na hindi na kailanman mababahiran ng kanilang dumi." Ngunit sa gitna ng kanyang panandaliang kapayapaan, napansin ni Amalia ang isang maliit na sobrang itim na iniwan sa ibabaw ng piano. Walang pangalan, walang address. Nang buksan niya ito, isang litrato ang bumungad sa kanya. Isang litrato niya habang nakatayo sa tapat ng mansion na kinunan mula sa malayo. Sa likod ng litrato, may nakasulat na ilang salita sa pamilyar na panulat ni Roberto. "Hindi natatapos ang kwento sa pagpapalayas, Amalia. Naghihintay lang ako sa dilim." Naramdaman ni Amalia ang isang biglaang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Ang tagumpay ay tila may kasamang anino na hindi pa handang maglaho. Ang paghilom ay hindi isang kaganapan, kundi isang dahan-dahang paglalakad sa gitna ng mga bakas ng sariling pagkawasak. Ang sikat ng umaga ay tumatagos sa malalaking bintana ng bagong opisina ni Amalia. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong latalang mga disenyo ay humahalo sa samya ng mga bulaklak ng sampagwita na nakalagay sa kanyang lamesa. Wala na ang madilim at masikip na pakiramdam ng dati niyang trabaho. Ang bawat sulok ng Amalia S. Interior Design Studio ay sumasalamin sa liwanag, espasyo at kalayaan. Hinawakan ni Amalia ang makintab na nameplate sa kanyang pinto. Ang kanyang pangalan ay nakaukit doon ng may dangal, hindi na bilang asawa ni Roberto Villaverde, kundi bilang isang babaeng muling bumuo sa sarili niyang buhay. Bagay na bagay sa iyo ang pangalang yan. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Amalia at nakita si Attorney Mateo na nakasandal sa hamba ng pinto. Wala itong suot na mamahaling suit na yon. Tanging isang simpleng polo shirt na nakatupi ang manggas, ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling matatag at nagbibigay ng seguridad. May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. "Attorney, napadapo ka yata rito? Wala naman tayong hearing ngayon, di ba?" Biro ni Amalia, habang nararamdaman ang isang kakaibang init sa kanyang mga pisngi. "I just wanted to see if the most talented designer in the city is already working too hard," sagot ni Mateo, habang inilalapag ang kahon sa lamesa. "Para sa iyo, a gift for your new beginning." Dahan-dahang binuksan ni Amalia ang kahon. Sa loob nito ay isang antigong kompas na gawa sa tanso. Napakaganda nito, at may nakaukit na maliit na mensahe sa likod, para hindi mo na muling makalimutan ang daan patungo sa sarili mong kaligayahan. Naramdaman ni Amalia ang paglambot ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo, at sa isang bihirang pagkakataon, nakita niya ang isang matamis at tapat na ngiti sa mga labi ng abogado. "Salamat, Mateo. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin," pabulong na sabi ni Amalia. Dinala ni Mateo ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Amalia. Ang haplos na iyon ay hindi mapusok. Ito ay puno ng respeto, pag-iingat at isang tahimik na pangako. Ang bawat tibok ng puso ni Amalia ay tila isang tugtugin na ngayon lang niya muling narinig.
Isaghimig ng pag-asa na akala niya ay tuluyan ang nawala noong gabing pinalaya siya sa ulan. You deserve to be happy, Amalia. You fought enough battles for everyone else. Ngayon, hayaan mo naman na may lumaban para sa'yo, seryosong sabi ni Mateo. Ngunit sa gitna ng munting, sandaling yon ng kilig at kapayapaan, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa reception area ay bumasag sa katahimikan. Pumasok ang kanyang assistant na si Sarah. Ang mukha ay balot ng pag-aalinlangan habang may hawak na isang puting sobre. Ma'am Amalia, sorry po sa istorbo. May nag-iwan lang po nito sa baba. Galing daw po sa detention center, sabi ni Sarah bago ibigay ang sobre at mabilis na lumabas. Nanlamig ang mga kamay ni Amalia. Ang pangalan ng sender ay nakasulat sa isang pamilyar at madiin na panulat, Roberto Villaverde. Binuksan ni Amalia ang sobre sa harap ni Mateo. Ang papel sa loob ay tila may amoy ng selda, malamig at mapanglaw. Amalia, hindi ako makakatulog sa loob ng kuta na ito habang alam kong ikaw ay malaya sa labas. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang kaso ay hindi pa tapos. Marami pa akong baraha na hindi mo nakikita. At si Mama, hindi mo siya kilala kapag nasusukol. Ingatan mo ang bawat hakbang mo dahil kahit sa likod ng rehas, ang anino ko ay nakasunod pa rin sa'yo. See you in the next hearing, sweetheart. I still have the original copy of the contract you missed. Naramdaman ni Amalia ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang takot na pilit niyang ibinabaon ay tila muling sumusulpot na parang isang masamang panaginip. Tumingin siya kay Mateo, na ngayon ay seryoso na ring binabasa ang liham. Isang pananakot, malamig na sabi ni Mateo. He's desperate, Amalia. He's trying to get inside your head because he knows he can't win in the courtroom. Pero anong contract ang sinasabi niya, Mateo? Alam natin nakuha natin ang lahat sa vault? Tanong ni Amalia, ang kaba ay muling bumabalot sa kanyang boses. Hahanapin natin ang sagot. Hindi ko hahayaang masira niya ang kapayapaang itinayo mo. Sagot ni Mateo habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa kamay ni Amalia. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang, muling tumunog ang telpon o sa opisina. Ang boses ni Lolo Ben sa kabilang linya ay puno ng takot. Amalia! Anak, pumunta ka rito sa dampa. May mga taong naghahaluog dito. Hinahanap daw nila ang pulang sobre na naiwan mo. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Ang bawat piraso ng kanyang bagong simula ay tila muling nanganib. Ang nakaraan ay hindi pa handang bumitaw, at ang laban ay tila papasok sa isang mas madugo at mas masakit na yugto. Walang puwang ang awa sa pusong ginawa ninyong disyerto, dahil sa bawat butil ng buhangin ay naroon ang alaala ng inyong kalupitan. Ang loob ng korte ay binalot ng isang mabigat na katahimikan na tila ba pati ang hangin ay natatakot na gumalaw. Nakaupo si Amalia sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng lamesa. Wala siyang suot na, kahit anong alahas, tanging ang kanyang danggal ang nagsisilbing palamuti sa kanyang pagkatao. Sa kabilang panig, nakatayo sina Roberto at Doña Aurora, na ngayon ay kapwa nakasuot ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Wala na ang kislap ng kanilang mga diamante. Tanging ang kalawang ng rehas ang bakas sa kanilang mga balat. Amalia, parang awa mo na bawiin mo ang demanda. Ako ang nanay mo, hindi ba? Ang paos at nanginginig na pagsusuma mo ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot kay Amalia, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila isang napakalawak na bangin. Hindi kumibo si Amalia. Tumingin siya sa kanyang biyenan, at sa halip na galit, isang malalim na awa ang naramdaman niya. Awa para sa isang babaeng ginugol ang buhay sa paggagahaman hanggang sa mawala ang lahat sa kanya. Tumayo ang lahat para sa pagbasa ng sentensya, ang anunsyo ng court officer. Ang malakas na tunog ng pagtayo ng mga tao ay tila isang huling hudyat. Tumingin ang judge ng diretso sa mag-ina. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Para sa kasong estafa at falsification of public documents at sa napatunayang tangkang pagpatay kay Amalia Villaverde, ang korteng ito ay naghahatol kina Roberto Villaverde
at Aurora Villaverde ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataon para sa parol. Isang malakas na pagsinghap ang umalingaw sa buong silid. Si Doña Aurora ay biglang nanghina at napaupo sa sahig, humahagulgol ng walang tigil habang pilit na kumakapit sa kanyang tranghat na ngayon ay wala ng silbi. Si Roberto naman ay nanatiling nakatitig kay Amalia. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagsisisi na hinaluan ng galit. Your Honor, may munting kahilingan po ang aking kliyente, wika ni Attorney Mateo habang nakatayo sa tabi ni Amalia. Nais niyang makausap si Roberto Villaverde sa huling pagkakataon bago ito dalhin sa correctional facility. Pinayagan ng judge ang kahilingan. Sa isang maliit at malamig na silid sa likod ng korte, muling nagharap ang dating mag-asawa. Isang makapal na salamin lamang ang namamagitan sa kanila. Kinuha ni Roberto ang telepno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Amalia, nanalo ka na? Masaya ka na ba? Ang tanong ni Roberto. Nakuha mo ang bahay, ang pera, at ang kalayaan ko. Ano pa ang gusto mo? Dahan-dahang kinuha ni Amalia ang kabilang telpono. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang bawat linyang binuo niya sa kanyang isip para sa sandaling ito ay tila naglaho, pinalitan ng isang simpleng katotohanan. Hindi ako nanalo, Roberto. Pareho tayong natalo sa sandaling pinili mong saktan ang taong tanging nagmahal sa'yo ng totoo. Mahinong sabi ni Amalia. Ang gusto ko lang ay ang huling piraso ng aking kapayapaan, ang pulang sobre na hinahanap mo sa dampa ni Lolo Ben? Wala na yon. Sinunog ko na yon bago pa man tayo umabot dito. Wala ng kontrata, wala ng utang, at wala ng tayo. Bakit? Ang gulat na tanong ni Roberto. Dahil ayaw kong may kahit anong mag-uugnay sa atin, kahit pa ang ebidensya ng iyong kasalanan. Gusto kong burahin ang bawat bakas mo sa buhay ko. Sagot ni Amalia. Ibinaba ni Amalia ang telepono. Tumayo siya at hindi na lumingon muli sa lalaking nagsimulang sumigaw at humampas sa salamin. Habang naglalakad siya palabas ng korte, ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa nauna. Ang amoy ng hangin sa labas ay tila mas matamis, at ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang balat bilang pagbati. Sinalubong siya ni Mateo sa labas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang lihim na pangako. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi na ito binitawan ni Amalia. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo. Handa na, sagot ni Amalia. Tumingin si Amalia sa kanyang refleksyon sa salamin ng sasakyan. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi na natatakot sa dilim. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng maraming taon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi na kailanman mabubura ng anumang ulan. Ang bawat umaga ay hindi na simula ng pagtitiis, kundi isang dahan-dahang pagyakap sa liwanag na dati ay ipinagkakait sa kanya. Sa loob ng hardin ng mansion na ngayon ay puno na ng buhay, nakaupo si Amalia sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay may dalang samyo ng basang lupa at ang matamis na halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita. Wala na ang takot na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang masayang awit ng mga ibon at ang banya at nakaluskus ng mga dahon. Hinawakan ni Amalia ang kanyang tiyan. At pagkatapos ay dahan-dahang hinaplos ang isang maliit na puntod sa ilalim ng puno, isang simbolikong himlayan para sa anak na hindi niya nasilayan. Naglagay siya ng isang maliit na marker na may nakasulat na pangalan, Gabriel. Ngayon anak, may pangalan ka na, at may tahanan ka na kung saan hindi ka na muling masasaktan, pabulong na sabi ni Amalia. Ang kanyang mga luha ay pumatak, ngunit hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng pagpapakawala. Napatawad na ba niya sila? Ang tanong na ito ay madalas maglaro sa kanyang isipan. Sa bawat gabi na naalala niya ang mukha ni Roberto at Doña Aurora sa loob ng korte, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikan. Hindi niya nakalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang bitawan ang lason ng pagkamuhi. Ang kapatawaran para kay Amalia
ay hindi ang pagtanggap muli sa kanila sa kanyang buhay, kundi ang pagpapalayo sa kanyang sarili mula sa anino ng kanilang mga kasalanan. Hinayanan niya ang batas na maging kamay ng katarungan, habang siya naman ay abala sa pagbuo ng sarili niyang kapayapaan. Napakaganda ng hardin mo ngayon, Amalia. Tila ba, bawat bulaklak ay sumasalamin sa iyong ngiti. Wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit, dala ang 2 baso ng sariwang juice. Tumayo si Amalia at sinalubong ang abogado ng may tapat na ngiti. Salamat, Mateo. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging ganito kapayapa ang paligid ko. Inabot ni Mateo ang isang baso at nanatili sa tabi ni Amalia, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. You earned this peace, Amalia. You fought for it with everything you had. Mateo, do you think people ever really change? Tanong ni Amalia habang nakatingin sa malayo. Siguro, pero ang mahalaga ay hindi kung magbabago sila, kundi kung paano tayo nagbago dahil sa mga naranasan natin, sagot ni Mateo. Naging matatag ka, naging totoo ka sa sarili mo, and that is the ultimate victory. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Amalia, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Amalia ang isang kakaibang seguridad. Isang seguridad na hindi nakadepende sa pader ng mansyon, kundi sa katapatan ng taong nasa tabi niya. Ang kanilang pag-ibig ay hindi parang bagyo na biglang dumarating. Ito ay parang pagsikat ng araw. Mabagal, mainit, at unting nagbibigay ng liwanag sa madidilim na bahagi ng kanyang puso. Ang araw na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang kabutihan ay hindi kailanman dapat maging katumbas ng kahinaan. Ang pagiging martir ay hindi sukatan ng pag-ibig, at ang tunay na danggal ay nasa pagtayo para sa sarili sa gitna ng kawalang katarungan. Natutunan ni Amalia na ang pinakamagandang disenyo na magagawa niya ay hindi para sa isang mansyon, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa loob ng bahay, lumingon si Amalia sa huling pagkakataon sa kanang hardin. Nakita niya si Lolo Ben na masayang nagdidilig ng mga halaman sa malayo. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang biyaya na naghuhugas sa mga huling bakas ng dumi ng nakaraan. Ang kwento ni Amalia ay hindi nagtapos sa isang paghihigante, kundi sa isang matamis na pagsisimula. Sa bawat hakbang niya patungo sa hinaharap, dala niya ang baon na pag-asa. Isang pag-asa na kasing puro at kasing bango ng mga sampagwita sa kanyang hardin, na kahit anong bagyo ang dumaan, ay mananatiling nakatayo at namumukadkad sa gitna ng liwanag.